Okay, just one ang ating pag-uusapan. Bago po tayo mag-proceed dun sa ating message, re-review lang po natin. Kung natatandaan po ninyo, recently, pinag-aralan po natin yung pakikinig sa tinig ng Panginoon, di ba? Kung natatandaan po ninyo, pinag-aralan po natin yung kwento ni Samuel nung siya ay bata pa. At kung matatandaan po ninyo, part ng background natin dun sa kwento natin ay si Samuel po ay commitment 'di ba ng kanyang nanay na si Hana. Dahil hiniling po ni Hana na magkaroon siya ng anak. At ang promise niya sa Lord kapag siya ay nagkaanak, siya po ay ibibigay niya sa Panginoon. Okay? I hope po naaalala niyo rin po ito. Okay? Yung pong just one na pag-uusapan natin ngayon ay hindi na po kwento ni Samuel, hindi na rin po siya kwento ni Propeta Eli. Kwento po naman siya ni Hana. So, prequel ito, okay? So, si Just One ay si Hana. Okay? Yung pong kwento niya, mga kapatid, ay basahin lang natin na mabilis. Okay? Si Elkanah ay may dalawang asawa. Sila ay sina Hana at Penina. May mga anak si Penina, pero si Hana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkanah at ang sambahayan niya sa Shiloh upang sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas ang mga pari ng Panginoon sa Silo. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon. Iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sabi po sa verse 8, sinabi ni Elkanah sa kanya, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga pa ba para sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Okay, so makikita natin dito na si Elkanah naman ay hindi po anak ang habol kay Hana, kundi yung kanyang pagmamahal. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Eto na po, nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po papagupitan ang kanyang buhok. So nagkaroon siya ng commitment sa ating Panginoon. Nagkaroon siya ng panata, ng devotion. So ang gusto lang po niya talaga ay magkaanak. Habang patuloy siyang nanalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana. So imagine niyo na lang mga kapatid, yung ginagawa ni Hana ay taimtim na pananalangin at kinuwento ni Hana kung ano yung kanyang ipinagpe-pray. Sinabi ni Eli, sige, umuwi kang mapayapa, sana'y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. At mga kapatid, alam na nga po natin no, na si Hana, after i-release ni Propeta Eli yung blessing na to, ay natupad po ito. Sabi sa verse 20, at dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. At mga kapatid, nung tamang panahon na, dinala na niya si Samuel kay Eli. Ang pag-uusapan po natin ngayon, babasahin natin itong naging prayer at naging papuri at pagsamba ni Hana matapos niyang madala si Samuel sa Panginoon. Parang ganito, ang tagal niyang nananalangin na hindi lang po 1 taon kasi taon-taon iniinis daw siya nung kanyang karibal. Kaya taon-taon, ganun na katagal yung kanyang pananalangin at yung pag-aantay. Then finally, tinupad ng Panginoon yung kanyang panalangin. And dahil tinupad ng Panginoon yung kanyang panalangin, tinupad din ni Hana yung kanyang pangako sa Panginoon. Ito po yung na-account na prayer ni
Hana. Dito po tayo magfo-focus mga kapatid. At nanalangin si Hana, nagagalak ako sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa. Hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Nagagalak ako sa pagliligtas niya sa akin. Mga kapatid, ito yung gusto kong sabihin sa inyo eh. Kaya just one. Isa lang yung naging anak ni Hana. Okay? Yung kanyang karibal, maraming anak. Pero ito po yung, nung nabasa ko to, alam niyo yung naging dating sa akin? Isang anak lang. Ibinigay pa niya sa Panginoon. Pero ganito kagrabe yung impact sa buhay ni Hana. Just one. I mean, just one child. Just one answered prayer. Pero ganito po niya pinararangalan ang Panginoon. Verse 2, walang ibang banal maliban sa Panginoon. Wala siyang katulad. Walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos. Walang sino mang makapagyayabang dahil alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay at hinahatulan niya ang mga gawa ng tao. Nililipol niya, mga kapatid. Tingnan niyo ba, nagkaanak lang siya. Pero ang isipan at ang espiritu, ang pananampalataya ni Hana, para siya nakakakita ng gyera na nagtatagumpay ang ating Panginoon. Pero nagkaanak lang naman siya. Wala pa nga sa kanya yung kanyang anak kasi ibinigay niya sa Panginoon. Pero in her spirit, amen, nakakakita siya ng bansa na natatalo, nalulupig, may mga makapangyarihan, may kaharian na bumubuwal sa harapan ng ating Panginoon. Ganito na katindi yung naabot ng gratefulness ni Hana. Ngunit pinalalakas niya ang mahihina. Ang mayayaman noon, ngayon ay nagtatrabaho para lang may makain. Wala naman to sa pangyayari sa buhay niya, mga kapatid, di ba? Hindi to kwento niya. Pero siya, nadamay ang maraming bagay. Bakit? Dahil sobrang tuwang-tuwa siya na yung matagal niyang pinapanalangin, tinupad ng ating Panginoon. Ngunit ang mahihirap noon ay sagana na ngayon. Ang dating baog ay marami ng anak. Ngunit ang may maraming anak ay nawalan ng mga ito. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ng tao. I mean, imagine ninyo, for just one wonderful situation, grabe yung naging growth ng spirit at ng faith ni Hana. Amen? As in, nagkaroon siya ng assurance even when it comes to life and death. Naging ganun katindi yung nabuksan sa pananampalataya ni Hana for just one answered prayer. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Verse 7, ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay kanyang ibinababa. Ibinabangon niya ang mga mahihirap. Sa kanilang kahirapan, pinapaupo niya sila kasama ng mga maharlika at pinaparangalan sa kanya ang pundasyon na kinakatayuan ng mundo. Iniingatan niya ang tapat niyang mamamayan, ngunit lilipulin niya ang masasama. Walang sino mang magtatagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang kalakasan. Dudurugin niya ang kanyang mga kaaway, padadagundungin niya ang langit laban sa kanila. Ang Panginoon nanghahatol sa buong mundo dahil sa kanya. Magiging makapangyarihan ang laging magtatagumpay ang haring kanyang hinirang. Mga kapatid, I hope nagigets din ninyo kung ano yung kung how amazed I am nung binabasa ko itong talatang ito na binabasa rin natin ngayon. Just one answered prayer. Just one child. Pero si Hana yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon mula dun sa isang matagal niyang hinahanap nung ibinigay ng ating Panginoon kung ano man yung sitwasyon ng hindi lang na kanyang buhay, kung ano yung sitwasyon ng kanyang bansa, ng buong mundo, ng lahat ng mga taong nagtitiwala rin sa Panginoon, wala, nailatag ni Hana yung buong suliranin ng hindi lang ng kanyang sarili, kundi lahat ng suliranin. Then name it. Alam mo yun? Just one answered prayer. Mga kapatid, dito sa verse na to,
sa mga verses na binasa natin, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano rin yung nakita ko, na just one answered prayer, ito yung mga bagay na pwedeng gawin sa atin. Ng isang panalangin na talagang tinupad ng ating Panginoon. Amen. Number one, it can give us the boldness and confidence we need. Grabe, di ba? Yung isang answered prayer, kung maaalala ninyo, sinabi ni Hannah dun sa verse 1 na binasa natin, hindi na ako mahihiya. Imagine niyo yung kanyang laging sitwasyon nung siya ay pumupunta sila sa Jerusalem at sumasamba sila, na siya ay iniinis at tinutuya ni Penina dahil wala siyang anak. Pero this time, wala na siyang nararamdamang hiya. Sabi dun sa verse 1, hindi ako mahihiya. Amen. Parang alam mo yun, just one answered prayer, parang wala na siyang problemang hindi kakayanin sa buhay. Bakit? Nakita ko kung paano ko tinugon ng ating Panginoon. Remember si Abraham nung matagal siyang pinangakuan ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak. Then ibinigay ng Panginoon after 25 years. Nung hinihingi ng Panginoon, ibinigay ni Abraham, 'di ba? Excited siya, sabi ng Panginoon, "O ihandog mo sa ngayon sa akin yung anak mong si Isaac." Yung inantay niya ng 25 years, ipinahandog ng ating Panginoon. Nagdalawang isip pa si Abraham. No, willing niyang ibigay. Maybe hindi man binanggit sa Bible, pero ako po naiintindihan ko why Abraham was so willing to give up his only begotten son. Kasi naintindihan ni Abraham na walang imposible sa Panginoon. Kung ako na 100 years old na ay pwede pang magkaanak, then kaya pa ng Panginoon kahit mag 200 ako, mag 300 ako. Why? Because of one child na ibinigay ng Panginoon sa isang imposibleng sitwasyon. At si Hannah, ganun din siya. Just one answered prayer. Parang nagkaroon na siya ng confidence at boldness na kayang umabot hanggang sa future. Sa pagtugon ng Panginoon sa isang panalangin, naging secured si Hannah sa Panginoon. Amen? Parang kahit wala pa yung challenges, parang nanalo na si Hannah sa lahat ng mga challenges na haharapin niya. Balikan lang natin yung verse 5. Ang mayayaman noon, ngayon ay nagtatrabaho para lang may makain. Ngunit ang mahihirap noon ay sagana na ngayon. Ang dating baog, marami ng anak. Tingnan niyo mga kapatid, actually, nung pinapag-pray to ni Hannah, wala siyang ibang anak. Nagkaanak lang siya ng isa pero inihandog pa niya sa Panginoon. Amen? Ngunit ang may maraming anak ay nawawala nito. Nakita ni Hannah yung future niya. Amen? At yung future niya, hindi niya nakitang kawawa siya. Pangalawa, yung just one answered prayer, it assures us that God's power is limitless. Naniniwala ako na yung sitwasyon ng bansa Israel ay hindi lihim sa kanya, no, na ang bansa nila noon ay nakikipaglaban sa maraming bansa dahil noong unang panahon agawan pa ng teritoryo, wala pang United Nations. So ang nagkakaroon ng maraming lupain ay yung malalakas. So aware siya na may mga pakikipagdigma. Pero dahil yung kanyang pakikipaglaban, no, na magkaroon ng anak, yung sarili niyang giyera sa buhay niya, yung sarili niyang battle, ay tinugon siya ng ating Panginoon. Then lahat ng battles na aware si Hannah para sa kanya, nagtagumpay na ang Panginoon. Amen? Nagkaroon siya ng assurance na yung power ng Panginoon, hindi lang niya kayang magbigay ng anak sa mga baog. Kaya rin niyang magpatagumpay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Yung parang, ang laki ng problema niya nito, iiyak-iyak siya, hindi siya kumakain. Lahat ng iyon napalitan nung tinugon ng Panginoon yung kanyang panalangin. That is the power of one answered prayer. Amen? Pangatlo po, it makes us adore God and be grateful to Him. Minsan, ito yung downside, no? Kapag yung sobrang tiwala tayo sa Panginoon na, ay, kahit hindi ko naman yan ipag-pray, ibibigay yun ng Panginoon. And minsan, aminado na tayo, no? And sometimes, mga kapatid, no? Hindi ko kayo ini-encourage.
na wag na kayong mag-pray. Never binanggit sa Bible na do not pray. Dahil minsan overconfident tayo na kahit hindi ko hilingin yan, ibibigay yan ng Panginoon. At hindi yun ang tinuturo ng Bible, mga kapatid. Although alam ng Panginoon lahat ng kailangan natin, at meron talaga tayong ine-enjoy na mga bagay na hindi naman natin pinag-pray. Pero hindi tayo tinuturuan ng Bible na huwag tayo mag-pray. Pero tinan nyo kapag pinag-pray natin sa Panginoon at inantay pa natin na matagal, grabe, iba yung appreciation natin. Iba yung kung paano natin talaga i-adore ang ating Panginoon. Tingnan niyo sa verse 1 na pagkakabanggit niya. Sabi niya, nagagalak ako sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa. Amen? Nagagalak ako sa pagliligtas niya sa akin. For just one answered prayer. At mga kapatid, naniniwala ako, kapag ang isang Kristiyano ay umaasa lang sa kung ano yung ibibigay ng Panginoon, pero hindi talaga siya namumuhunan sa pananalangin, alam nyo, nami-miss out natin yung mga magagandang bagay about Christian life. Kapag meron tayong ipinag-pray, no, at inilaban talaga natin yun sa panalangin at pinatagpo tayo doon ng ating Panginoon, hindi kayang pantayan yung adoration na ibinibigay natin sa Panginoon. At naniniwala ako na yun yung isa sa mga hiwaga ng answered prayer. Lumalalim tayo sa ating pagpaparangal sa ating Panginoon. Isang bagay pa, no, kapag tayo ay nag-pray, hindi man sa sarili nating pangangailangan, nag-pray tayo for others. Tapos kapag nabalitaan natin na tinugon na ng ating Panginoon, hindi ba ang saya-saya na, uy, naging part ako nung prayer na yun. Naging part ako nung pagtugon ng Panginoon dun sa kapatid kong ito. Bakit? Kasi naging kabahagi ka sa panalangin. Ito mga kapatid, ang gusto kong sabihin, kapag ang isang Kristiyano, hindi talaga siya mapanalanginin. Hindi ko sinasabing wala na ang Panginoon sa kanya o hindi siya masyadong mahal ng Panginoon. Hindi, mahal tayo ng Panginoon. Wala na tayong gagawin para hindi tayo mahalin ng Panginoon o kaya mas higitan pa ng Panginoon ng pagmamahal sa atin. Hindi, wala man tayong gagawin, mahal tayo ng ating Panginoon. Pero kapag hindi prayerful ang isang Kristiyano, naniniwala rin ako, hindi po malalim ang pagsamba niya sa Panginoon. Sana ma-challenge tayo para kay Hana na simple lang, isang bagay lang yung kanyang naranasan, pero grabe yung naging turnover ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, baka kaya hindi na rin tayo kagaya ni Hana ngayon. Hindi na ganito yung appreciation natin. Kapag nakakita kasi tayo, nakabalita tayo, may bagyo na naman, ano ba yan, di natatapos. Baka pag minabalitaan tayo ng mga problema, challenges, ganito yung hindi magandang sitwasyon, ang nagiging reaction na natin, ano na mangyayari sa atin? Maybe kulang na talaga tayo ma-appreciate yung mga answered prayers natin sa Panginoon. It meant the whole world to her. Amen? Kaya nga yung pang-apat natin, it convinces us that what God did to us, He will do to anyone else as well. Si Hana, mga kapatid, tingnan nyo, sa kanyang pananalangin at pagpupuri, nakita niya na sino mang mayaman, sino man nagmamalaki, ibababa kayo ng Panginoon. Wait, ang kalaban lang naman yun nung una si Penina. Sabi niya, lahat ng mga naghihirap, itataguyod kayo ng Panginoon. Wait, ba't nadamay pati yung mahirap? Ang buong mundo ay sa Panginoon, ang Panginoon na nag-iingat. Oh wait, hindi naman damay ang buong mundo sa pagiging baog niya. Maging yung patay. Anong kinalaman nun sa kanya? Pero tingnan nyo kung ano yung nagawa ng isang malalim na panalangin na tinugon ng ating Panginoon. Sobra siyang tiwala na kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya, gagawin din ng Diyos sa iba. Amen? Ganun siya ka-confident. Kung ang Diyos ay gumawa nito sa akin at ikaw ay magpe-pray din dun sa pinagpe-prayan ko, kung ako ay tinugon dahil nagtiwala ako sa Panginoon, ikaw ay sa Kanya rin nagtitiwala, ay nako, magiging okay ka. And sometimes, we are easily discouraged by bad news, no? By bad news.
dahil kulang na tayo sa good news ng answered prayer. Kapatid, ngayong gabi, ito yung i-challenge natin sa ating mga sarili. Kung marami kang ipagpe-pray, marami kang patotoo na mararanasan. Amen? At kapag magiging dedicated tayo sa ating pananalangin, maraming bubuksan ng Panginoon sa ating mga buhay. And lastly, just one answered prayer is the beginning of more answered prayers. Okay, babasahin na po natin yung kasunod nung pangyayaring ito sa buhay ni Hana. So, dahil po na ibigay na niya yung kanyang anak, no, sa Panginoon, at kahit wala siyang anak na alaalaga, basta ang alam niya, ay nagkaanak ako, at least naranasan ko manganak, naranasan ko maglihi, naranasan ko lumaki ang tiyan ko, and everything, sapat na sa kanya yon, no? At buong mundo na ipagkatiwala niya sa Panginoon, even yung future niya sa ikalawang buhay ay naipagkatiwala na niya. Pero mga kapatid, hindi ganun ka-boring ang ating Panginoon. Amen? Tingnan natin yung kwento ni Hana. Sabi sa 1 Samuel chapter 2, verse 18, samantala, patuloy na naglilingkod sa Panginoon ang batang si Samuel. Okay, naibigay na niya po si Samuel, pero yung support po nila ni Hana sa kanyang anak ay hindi po natapos. Kahit po nasa templo na siya, dinadalaw pa rin siya ni Hana. Tapos ipinaggagawa pa po siya ng damit. Ipinagtatahi siya ng damit ng kanyang nanay, si Hana. Suot-suot niya ang espesyal na damit na gawa sa telang linen. Taon-taon, iginagawa ni Hana ng balabal si Samuel at dinadala niya ito kay Samuel sa tuwing maghahandog sila ng asawa niya ng taunang handog. Okay, mga kapatid, dire-diretso yung kanyang, hindi lang si Samuel naglilingkod sa Panginoon, pati si Hana, sinusuportahan niya yung paglilingkod ng kanyang anak. Doon binasbasan ni Eli si Elkana at ang kanyang asawa. Sinabi niya kay Elkana, sana'y bigyan ka ng Panginoon ng mga anak sa babaing ito, no? Kapalit ng kanyang hinihingi at inihandog sa Panginoon. Mga kapatid, laging may katumbas yung ating paggiling, yung ating paglapit sa Panginoon. Laging tutumbasan yon ng Panginoon. Pagkatapos, umuwi na sila. Okay, tingnan nyo. Verse 21, kinahabagan ng Panginoon si Hana. Mga kapatid, hindi lang yung prayers ni Hana ang nakapagpagalak sa Panginoon, yung faith ni Hana na binasa natin sa verses 1 to 10. Nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae, habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Amen? In just one prayer, naging faithful si Hana dun sa isang panalangin, naging faithful si Hana dun sa isang anak na ibinulog niya sa Panginoon. Pinagtapatan niya. At ano pong ginawa ng Panginoon? Pinagtiwalaan pa siya ng maraming anak na magpapaligaya ng kanyang puso. Amen, mga kapatid. Kaya nga po, kapag tayo ay nagtapat sa maliit na bagay, mas marami pang ipagtitiwala sa atin ang ating Panginoon.